Ito ang karaniwang haka-haka. Wala naman akong nararamdaman, so wala akong sakit. Baka pag nalaman ko pa ang sakit ko, ako pa unang mamatay. Unahin ko muna gastos sa bahay. Okay pa naman ako. Ang katotohanan, may asymptomatic stage, yung walang sintomas pa ang sakit. Mas maganda, magamot natin sa umpisa ng sakit, hindi kung kailan malala at may komplikasyon na. Kaya ang title ng ating kaso, Denial to Death. Takot magpa-check up. Bakit? Number 1, kasi napuyat ako. Kasi napagod ako kaya tumaas ang BP ko. Ayoko nga ng gamot. Iinuman ko na lang to ng herbal na napanood ko sa FB at konting exercise, gagaling na ako. Ayokong uminom ng gamot, baka lang masira ang liver at kidneys ko. Kasi tatakutin lang ako ng doktor at paggagastusin kapag nalaman ko ang sakit, baka ako pa ang unang mamatay. Kasi nakakain ako ng marami. Ang katotohanan, una nating nalalaman kung may problema ang pasyente ay sa blood pressure at ibang simptomas, katulad ng sakit ng ulo, hilo, panlalata, sakit ng katawan, balikat, sakit ng dibdib, baywang, tuhod, palpitation, hingal, at masakit ang bulsa, kaya takot magpa-check up. Karaniwan ng pasyente, ang haka-haka nila, mayroon naman po akong maintenance na gamot, okay na po yun. Ang katotohanan, kung hindi maayos ang blood pressure ng pasyente o may mga ibang simptomas, despite na may iniinom na gamot at ang BP ay higit 140/90, ibig sabihin ay hindi na angkop ang gamot na iniinom o may mali sa dugo na dapat natin tuklasin at gamutin. So, kailangan ng blood chemistry at iba pang diagnostics. Opo, nakakatulong naman po ang exercise, pero dapat sa recommended target heart rate na na-compute ng doktor. Kapag sumobra sa exercise, pwedeng matanggal ang isang tipak ng sebo o bara sa ating ugat at mag-cause ng bara sa utak, sa puso, o sa kidneys at magresulta ng biglaang pagkamatay. Ang tulong ng exercise ay hindi nadadami ang existing na bara o sebo sa ugat, subalit kailangan pa din ng gamot upang dahan-dahan tunawin ang mga sebo sa ugat. Bakit need natin ang palagian na blood chemistry? Lalo na pag tumataas na ang blood pressure natin at may diabetes tayo at marami na tayong mga simptomas na nararamdaman. Sa senior, quarterly examination o higit pa, depende sa mga resulta ng blood chem niya. Sa hindi senior, every 6 months. Sa working adult naman, ay annual check-up. Tingnan niyo po dito, kailangan ang blood pressure ay na-maintain natin sa 120/80. Kapag tumataas na po na higit sa 140/90, ibig sabihin nito ay high blood na tayo. Ano po ang mga komplikasyon ng hypertension na hindi controlled? Number 1, stroke o putok-batok, heart attack, masira ang kidneys natin, kidney failure, lumabo o mabulag ang mata, at ang huli, tumitigas ang mga ugat natin at lalong dumadami ang bara sa ating ugat. Pag mayroon tayong hindi magandang lifestyle katulad ng puyat o pangit na tulog, senior na may nararamdaman, kahit anong edad, basta may nararamdaman, bumibigat na tayo, obese, overweight, may mga bisyo like sigarilyo, vape, alak, drugs. Hindi pwede sa pakiramdam lang ang batayan natin na okay ka. Need natin ang numero
o resulta ng blood chemistry upang maging guide ng doktor sa gamot na dapat ireseta sa inyo at kung gaano katagal. Kaya nga sabi ni Soko, ang ebidensya ay hindi magsisinungaling. Sino? Kailan dapat magpa-check up at bakit? Kung may strong family history ng high blood pressure, diabetes, high cholesterol and uric acid, fatty liver, kidney disease at iba pa, dapat mas maaga tayong nagpapa-check up. Namamana ang sakit mula sa ating mga ninuno. Nadagdagan pa ng hindi maganda ang ating lifestyle, katulad ng sobrang pagkain, puya, worry, stress, galit, walang tamang exercise, at mga bisyo ng sigarilyo, alak, vape, and drugs. Lalo tayong mas malapit sa mga sakit na high blood, diabetes, at iba pa. Ano ang goal treatment natin? Maibaba sa normal at safe number ang blood chemistry upang makapagpahinga naman sa gamot. Paalala, huwag ititigil basta ang gamot kahit kumaganda ang pakiramdam upang hindi magkaroon ng rebound effect o pagbalik ng pagtaas ng blood chemistry. Subalit, tuloy pa rin ang pag-monitor ng blood chemistry upang malaman natin kung bumalik na naman ang pagtaas upang sa ganon ay maresetahan ng gamot muli. Ito ay halimbawa ng pasyente namin na summa cum laude. Bakit? Namumula ang lahat ng kanyang blood chemistry. From sugar to lipid profile to creatinine, uric acid, SGPT, fatty liver. After 3 months, noong June, inulit namin, natuwa po ako at ang sugar niya na 240, bumaba na sa 140. Ang HbA1c niya na 13, bumaba na sa 7. Actually, naka-insulin po ito nung umpisa kasi ang taas po ng sugar niya. Pero after 3 months, natanggal natin unti-unti ang insulin at naging oral na lang na anti-diabetes ang binigay natin na gamot. Tapos, ang cholesterol po niya, lahat din nag-normal. So, naging masunurin. Subalit, after 3 months na naman ulit, nung September, inulit namin, tumaas na naman ang sugar. Naging pasaway. Tumaas din ang cholesterol. At tumaas din po ang kanyang SGPT, fatty liver, kasama ng creatinine and uric acid. Ano ang dapat natin malaman sa mga laboratory? Una ay ang complete blood count. Dito makikita natin kung mayroon tayong infeksyon, kung mataas ang bakterya ba o virus ba ito. Kung may problema tayo sa platelet, na kapag nasugatan tayo, hindi mag-aampat ang dugo. Kung tayo ay may problema din sa RBC or RBC morphology, pwedeng nag-anemia tayo na o nagkakaproblema sa dugo like leukemia or ano paman. Sa ating ihi naman, ano makikita pag may infeksyon? Tumataas ang WBC, pus cells at bacteria. Sa RBC naman, pag may dugo, pwede mag-isip tayo ng stones, bato sa kidney, o sa lalaki may problema sa prostate. Pag positive ang ating protina sa ihi, ibig sabihin nito, ang kidneys ay affected na, may tagas na, at affected na ang filtering capacity ng kidneys. Sa glucose naman, at sugar, dapat hindi ito nakikita sa dugo, pero kung positive ito, ibig sabihin, sobra na ang sugar natin sa dugo, inilalabas na ng kidneys ang sugar sa ihi. Ano naman ang malalaman natin pagka nagkaroon tayo ng ECG? Normal ba ang tibok ng ating puso? Wala ang problema? Or nakakaproblema na tayo, bumibilis ang tibok ng puso natin? Ang tawag dyan, sinus tachycardia, or bumabagal ang tibok, sinus bradycardia. Or lumalaki na ba, nagsisimula na lumaki ang puso natin, o lumaki na, left ventricular hypertrophy? Kung nakakaroon na tayo